Ako si Ana, at sa tuwing tumitingin ako sa salamin, nakikita ko ang isang babaeng puno ng pag-aalinlangan at sakit. Hindi ko alam kung paano ako nagkaganito. Hindi ko alam kung paano ako nahulog sa patibong ng pag-ibig na ito. Pero paano mo nga ba maiiwasang mahalin ng isang tao na nagpaparamdam sa'yo ng kakaibang saya? Paano ka lalayo kung siya ang nagbibigay kulay sa bawat araw mo? Si Mark ang lalaking bumihag sa puso ko. Hindi siya perpekto, pero sapat na ang mga ngiti niya para burahin ang lahat ng pag-aalala ko. Gusto ko siyang makasama sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Pero alam ko, may mas malalim siyang dahilan upang hindi ko siya makuha ng buo. May asawa siya. Ang katotohanan ito ay parang matalim na patalim na bumaon sa puso ko tuwing magkasama kami. Hindi ko rin alam kung paano ko nagagawang ipikit ang mga mata ko sa katotohanan iyon. Mahal kita, Ana. Sabi niya habang hawak ang kamay ko. Ang mga salitang iyon ay sapat na para palambutin ang puso ko. Ngunit kasunod ng mga salitang iyon ay ang hindi maipaliwanag na lungkot sa kanyang mga mata. Alam niyang mali ang ginagawa namin. Alam niyang may ibang tao siyang dapat iniingatan. Sa bawat segundo, pinipilit kong itulak siya palayo. Subalit sa bawat pagtatangka, lalo lang akong nahuhulog sa kanya. Paano ba ako makakalayo sa isang taong hindi ko kayang mawala sa buhay ko? Sa tuwing magtutungo ako sa kanilang bahay, tinititigan ko ang mga larawan nila ng kanyang asawa. Masaya sila at alam kong hindi ko dapat sirain ang kasiyahan nilang iyon. Ngunit ano ang gagawin ko sa damdamin kong hindi mapigilan? Isang gabi, habang nakaupo kami sa paborito naming parke, naramdaman kong may kakaiba sa kanya. Tahimik siya, malalim ang iniisip. Mark, okay ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Ana, kailangan kong umamin ng isang bagay. Sabi niya habang hindi tumitingin sa akin. Naramdaman ko ang kabog ng dibdib ko. Alam kong hindi ko magugustuhan ang susunod niyang sasabihin. Nalaman na niya ang tungkol sa atin. Pabulong niyang sinabi. Nabingi ako sa kanyang mga salita. Parang isang bomba ang sumabog sa mundo namin. Nalaman na ng asawa niya ang tungkol sa amin. Paano? Kailan? Habang iniisip ko ang mga tanong na iyon, bigla kong naalala ang araw na tila may sumusunod sa akin sa mall. Ang mga mata na punong-puno ng hinanakit. Hindi ko alam, pero marahil siya iyon. Siya ang asawa ni Mark. Ana, kailangan nating mag-usap. Seryoso niyang wika. Dumating ang oras na kailangan naming magpasya. Dumating ang oras na kailangan kong pumili. Ngunit paano kung ang desisyon na gagawin ko ay magdudulot ng higit pang sakit? Sa isang iglap, nahanap ko ang sarili kong nasa gitna ng isang labanan na hindi ko alam kung paano tatapusin. Habang nakaupo kami sa parke, naramdaman kong unti-unti akong bumibitaw sa ilusyon ng pag-ibig na ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, hindi ko pa rin kayang lumayo. Sa oras na iyon, alam kong ang lahat ng ito ay simula pa lamang. Pagkatapos ng huling pagkikita namin ni Adrian, hindi ko na napigilan ang nag-uumapaw na damdamin ko para sa kanya. Alam kong mali. Alam kong pag-aari na siya ng iba. Subalit, sa bawat oras na nararamdaman kong nag-iisa ako, siya ang pumupuno sa kawalan na iyon. Sa kabila ng pagkakasala, siya ang nagbigay kulay sa mundong tila na wala ng saysay. Isang gabi, habang iniinom ko ang paborito kong kape sa maliit na coffee shop sa kanto, napansin kong bumuhos ang malakas na ulan. Ang mga patak ng ulan ay tila musika sa pandinig ko. Bawat patak ay may kwento, tulad ng kwento namin ni Adrian. Sa likod ng baso ng bintana, nakita ko siyang naglalakad patungo sa direksyon ng shop. Basang-basa siya sa ulan at sa kabila ng dilim,
Ang kanyang presensya ay tila liwanag na nagbigay ng init sa malamig na gabi. Naupo siya sa harap ko. Walang pag-aalinlangang tumingin sa aking mga mata. "Elena, kailangan kitang makausap," bungad niya habang pinupunasan ang basa niyang buhok. May kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Tila may gustong ipahiwatig na hindi ko pa lubos na nauunawaan. "Anong nangyari, Adrian?" Tanong ko, puno ng pag-aalala habang hinahaplos ang kanyang kamay sa mesa. Si Isabel, may sakit siya," sagot niya. Pilit na tinatago ang pighati sa kanyang tinig. Alam kong mahal na mahal niya ang kanyang asawa. At sa kabila ng aming relasyon, hindi ko maikakaila ang sakit na nararamdaman ko para sa kanya sa oras na iyon. Sa aming pag-uusap, nalaman ko ang kalagayan ni Isabel. Isa itong sakit na matagal na napadana na niyang dinadala, ngunit nitong mga nakaraang araw ay lalong lumubha. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. At sa kabila ng kanyang damdamin para sa akin, naroon pa rin ang pag-aalala at pagmamahal para sa kanyang asawa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon. Ang sakit na nararamdaman ko para kay Adrian ay tila humahati sa puso ko. Alam kong kailangan niya ng kasama, ng karamay. Ngunit alam ko rin na hindi ko maaaring punuan ang puwang na iyon. Isa akong dayuhan sa kwento ng kanilang pag-ibig. Sa gitna ng aming pag-uusap, isang tawag ang dumating mula sa kanyang telepono. "Si Isabel," sabi ni Adrian habang mabilis na sinagot ang tawag. Nagkaroon ng emergency at kinakailangan niyang pumunta sa ospital kaagad. Bago siya umalis, hinawakan niya ang aking mga kamay. Mas mahigpit kaysa dati. "Elena, patawarin mo ako. Mahal kita, pero hindi ko maaaring iwanan si Isabel ngayon." Sambit niya. Ang mga salitang iyon ay tila mga pako na tumutusok sa aking puso. Nang siya ay umalis, naiwan akong nakatulala sa gitna ng coffee shop. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos at ang lamig ay tila lumalapad sa paligid ko. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga luha na bumubuhos mula sa langit. Sumasalamin sa damdamin kong hindi ko kayang ipahayag. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa aking kama, iniisip ko si Adrian at si Isabel. Ang kanilang kwento ay puno ng pag-ibig at sakripisyo. At ako ay isa lamang tagamasid sa kanilang mundo. Alam kong sa kabila ng lahat, kailangan kong umalis. Hindi ko kayang maging hadlang sa kwento ng kanilang pagmamahalan. Subalit, hindi ganoon kadali ang paglimot. Ang mga alaala ni Adrian ay tila mga anino na patuloy na sumusunod sa akin. Ang kanyang halakhak, ang kanyang mga ngiti, at ang kanyang mga yakap ay tila mga multo na bumabalik sa tuwing ako'y nag-iisa. Isang araw, matapos ang ilang linggong hindi pagkikita, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Adrian. Hindi ko inaasahan ang mga susunod na mangyayari. "Elena, kailangan kitang makita. May mahalaga akong sasabihin." Nakasaad sa kanyang mensahe. Ang puso ko ay muling bumilis ng tibok, puno ng pag-asa at takot sa kung ano ang susunod. Nagkita kami sa parehong coffee shop kung saan kami huling nag-usap. Sa kanyang mga mata ay may kakaibang ningning, tila may bagong pag-asa. "Elena, may nangyari kay Isabel," sambit niya, puno ng emosyon. Hindi ko inaasahan ang susunod niyang sinabi. "Elena, nagising si Isabel mula sa pagkakahimbing. Nais niyang makilala ka. Alam niya ang tungkol sa atin." Sambit ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aasam. Sa puntong iyon, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Sa likod ng aking isipan, tanong ko, ano ang hinaharap para sa amin? Sa gitna ng pag-ibig at pagdurusa, isang bagong yugto ang nagbukas, puno ng mga katanungan at misteryo. Hindi ko alam kung bakit, hindi ko alam kung paano, pero sa kabila ng lahat ng pangako ko sa sarili, nandito na naman ako, sa harap ng pintuan ng bahay nila.
Ang bahay na punong-puno ng alaala nilang mag-asawa. Na para bang ang bawat haligi ay tumatawa sa kasalanang dala ko. Ang ilaw sa sala ay bukas. At sa kabila ng kurtina, tanaw ko ang anino nilang dalawa. Si Leah, ang asawa niya, nakaupo sa sofa, habang si Anton, ang lalaking hindi ko kayang pakawalan, ay nakatayo sa harap niya. Tumitibok ang puso ko sa bilis na parang hinahabol ng panahon. Hindi na ako dapat nandito. Dumating na ako sa puntong alam kong mali ang bawat hakbang papunta sa bahay na ito. Pero ang tadhana ay tila nagtutulak sa akin. Hinahatak ang mga paa ko patungo sa lugar kung saan ako laging talo. Anton! Narinig kong tawag ni Leah mula sa loob. Hindi ko dapat naririnig ang boses niya. Pero naririnig ko. At ang sakit ay parang karayom na inuukit ang pangalan niya sa puso ko. Leah, pag-usapan natin ito bukas. Pagod na ako. Ang boses ni Anton ay may bahid ng kaba, na parang may tinatago. May tinatago nga ba siya? Ako ba ang iniisip niya kahit nasa harap siya ng asawa niya? Nanatili akong nakatayo sa dilim. Pinapanood ang mga anino nilang gumagalaw sa ilaw ng sala. Hindi ko alam kung ano ang balak ko. Lalapit ba ako? Kakatok ba ako? O aalis na lang ba nang hindi nila namamalayan? Pero bago ko pa mapagdesisyonan ang gagawin, biglang bumukas ang pintuan. Sa gulat, napaatras ako. Si Anton ang bumungad, hawak ang susi ng kotse. Nang makita niya ako, nanlaki ang mga mata niya. Dayan! Bulong niya. Halos hindi makapaniwala. Anong ginagawa mo dito? Hindi ako nakapagsalita agad. Ang bibig ko ay parang natuyong lupa. Walang masabi kahit na puno ng emosyon ng dibdib ko. Tinitigan ko siya. Ang lalaking paulit-ulit kong sinumpa ang iiwasan. Pero paulit-ulit ding hinahanap ng puso ko. Anton? Sa wakas, nasabi ko ang pangalan niya. At kasabay noon ang pagpatak ng luha sa mata ko. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Galit ba ako? Masaya ba ako na nakita ko siya? O desperado lang talaga ako? Tama na diyan! Hindi ka dapat nandito. Ang boses niya ay mahina pero puno ng bigat. Alam kong tama siya. Alam kong mali ang lahat ng ito. Pero paano ko pipigilan ang sarili ko kung ang bawat bahagi ng pagkatao ko ay hinahanap siya? Hindi ko kaya, sabi ko, halos pabulong. Sinubukan kong umiwas, Anton. Sinubukan kong kalimutan ka, pero hindi ko kaya. Napailing siya, nag-iwas ng tingin. Dayan, may asawa ako. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi dapat nangyayari ito. Pero nangyari na! Sigaw ko, hindi na napigilan ng damdamin. Nangyari na, Anton. At hindi ko kayang itama ang mali kung ikaw mismo ang dahilan kung bakit hindi ko kayang lumayo. Biglang bumukas ang ilaw sa harap ng bahay. Si Leah, ang asawa niya, lumabas mula sa pintuan. Ang mga mata niya ay nagtama sa akin. At sa isang iglap, alam kong alam na niya. Alam na niya ang lahat. Hindi ko alam kung paano. Pero sa tingin pa lang niya, alam kong hindi na kami makakapagtago. Anton? Ang tanong ni Leah, puno ng pagtataka at sakit. Sino siya? Hindi agad nakapagsalita si Anton. Kita ko ang kaba sa mukha niya, ang takot na parang sinasakal siya. Ako naman, nanatiling nakatayo. Hindi alam kung paano haharapin ng asawa ng lalaking mahal ko. Leah, simula ni Anton, pero hindi niya natapos ang sasabihin. Humakbang si Leah papunta sa akin. Ang mga mata niya ay nakapako sa mukha ko. Dayan, di ba? Tanong niya. Pero hindi iyon tanong. Alam niya ang pangalan ko. Paano niya nalaman? Hindi ko alam. Pero ang boses niya ay may bahid ng lungkot, ng puot, ng pagdududa. Leah, hindi... Sinubukan akong ipagtanggol ni Anton, pero pinutol siya ni Leah. Anton, huwag mo akong gawing tanga. Alam ko na matagal na. Alam ko na ang lahat. Tumingin siya sa akin. At ikaw, ano bang inaasahan mo? Naiiwan niya ako para sa'yo.
na magkakaroon kayo ng masayang buhay habang ako, ang asawa niya, ay magdurusa. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Hindi ko alam kung ano ang aasahan ko. Alam kong mali ako. Alam kong wala akong karapatan. Pero ang puso ko ay sumisigaw ng pangalan ni Anton sa kabila ng lahat ng sakit. Leia, hindi ko... Simula ako, pero bago pa man ako makapagsalita, biglang may tumunog na mensahe sa telepono ni Leia. Kinuha niya ito mula sa bulsa ng kanyang damit, binasa ang screen, at biglang nanigas ang katawan niya. Ang mukha niya ay nagbago, mula sa lungkot, naging galit. Parang may nalaman siya, isang bagay na hindi namin alam ni Anton. Anton! Bulong niya, puno ng poot. Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinakita niya ang screen ng telepono kay Anton, pero hindi ko makita kung ano ang nasa screen. Tumahimik si Anton, maputla ang mukha, at ang kaba sa dibdib ko ay dumoble. Ano ang nakita ni Leia sa telepono? Ano ang hindi ko alam? Sabihin mo sa akin, Anton. Ulit ni Leia. Mas malakas ang boses. Dayan, alam mo rin ba ito? Alam mo ba kung ano ang pinaplano ng asawa ko? Napalunok ako. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Pero sa loob-loob ko, may kutob akong may mas malalim pang sikreto si Anton. At ang sikretong iyon, maaring masira ang lahat. Sa bawat hakbang ko papunta sa kafe na dati naming tagpuan, 1,000 damdamin ang nag-uunahan sa aking dibdib. Alam kong mali. Alam kong hindi ko dapat nararamdaman ito. Pero hindi ko kayang umiwas sa kanya. Sa bawat oras na magkasama kami, tila isang mahika ang bumabalot sa amin. Isang mahika na nag-uugnay sa aming mga puso sa kabila ng lahat ng hadlang. Pagdating ko sa kafe, naroon na siya, nakaupo sa paborito naming sulok. Ang mga mata niya ay tila nag-aabang sa akin. Nagniningning ang kanyang mga mata, at sa sandaling nagtagpo ang aming tingin, parang may kuryente na dumaloy sa aking katawan. Nagbigay siya ng ngiti, isang ngiti na alam kong para sa akin lamang. Alam kong mahirap ito para sa'yo, sabi niya habang hawak ang aking kamay sa ilalim ng mesa. Pero hindi ko rin kayang lumayo sa'yo. Hindi ko alam kung paano kami umabot sa ganitong sitwasyon. Sa simula, isa lamang itong kaswal na pagkakaibigan. Isang bahagyang pag-usap sa kafe tuwing umaga. Ngunit sa bawat araw na lumipas, sa bawat maliit na sandali na magkasama kami, unti-unti kaming nahuhulog sa bitag ng damdamin. Hanggang sa dumating sa puntong hindi na kami makawala. Alam ko, tugon ko. Pilit itinatago ang panginginig ng aking boses. Pero ano ang gagawin natin ngayon? Tahimik siya saglit, tila nag-iisip ng paraan para sa sitwasyon naming masalimuot. Alam kong mahal niya ang kanyang asawa, at hindi ko kayang sirain ang kanilang pamilya. Ngunit sa kabila nito, hindi ko rin maipagkaila ang nararamdaman ko para sa kanya. Ang pag-ibig na ito ay tila isang apoy na hindi ko kayang patayin. Kahit pa alam kong nasusunog na ang lahat ng nakapaligid sa akin. May iniisip ako, sabi niya, habang hinigpitan ng hawak sa aking kamay. May isang paraan. Pero hindi ko alam kung kakayanin natin. Nagulat ako sa kanyang sinabi. At sa kanyang mga mata ay nakita ko ang pag-aalinlangan at pag-asa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang desisyon. Alam kong anumang plano ang naisip niya. Ito'y magbabago sa aming mga buhay. Sabihin mo sa akin, pakiusap ko, umaasang malaman ang sagot sa lahat ng katanungan sa aking isipan. May kaibigan ako, simula niya, isang abogado. Sinabi niya sa akin na kung gugustuhin ko, maaari kaming mag-file ng annulment. Pero hindi ko alam kung kaya kong gawin iyon sa pamilya ko. Ang kanyang mga salita ay tila isang bomba na sumabog sa aking isipan. Annulment. Isang salitang puno ng pangako,
ngunit di maiiwasang sakit. Alam kong ito ang maaaring maging simula ng bagong yugto para sa aming dalawa. Ngunit ang kapalit nito ay isang pagkawasak sa kanyang kasalukuyang buhay. Sigurado ka ba? Tanong ko. Inaasahan ng kasagutan na magpapalaya sa akin mula sa pag-aalinlangan. Tumango siya, pero may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero alam ko na hindi ko kayang mawala ka. Gusto kitang makasama, kahit ano pa ang mangyari. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang bigat ng aming sitwasyon. Hindi lamang ito simpleng pag-ibig, kundi isang laban para sa kung ano ang tama at kung ano ang nararamdaman ng aming puso. Alam ko na sa bawat hakbang na gagawin namin, may kapalit itong sakit at sakripisyo. Nagpatuloy kami sa aming pag-uusap. Sinubukang timbangin ang lahat ng maaring mangyari, ang lahat ng maaring masira, at ang lahat ng maaaring mabuo. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, nadaman ko ang tibok ng aming mga puso na nagsasabing ito ang tamang gawin. Ngunit bago kami tuluyang magpasya, isang hinamat na ginawa mo ko syalam, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may pumasok na lalaki sa kafe. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na pumasok sa silid, at agad kong nakilala kung sino siya. Ang kanyang asawa. Ang taong hindi ko inaasahang makikita sa ganitong pagkakataon. Napatayo siya mula sa kanyang upuan, nagulat, at natakot sa posibleng mangyari. Ang asawa niya ay naglalakad papalapit sa amin. At sa bawat hakbang nito ay nararamdaman ko ang pag-igting ng sitwasyon. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng asawa niya. Puno ng galit ang kanyang tinig. Hindi ko alam ang isasagot. Hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang panganib ng aming lihim na pag-ibig. At ang posibleng wakas ng lahat ng aming pinangarap. Sa bawat pagdaan ng araw, tila lalo akong nalulunod sa dagat ng aking damdamin. Damdaming alam kong hindi ko dapat maramdaman para sa kanya. Pero paano nga ba ako makakalayo kung siya na ang mundo ko? Ang bawat ngiti niya, ang bawat bulong ng kanyang mga salita, ang bawat pagtingin niya sa akin, lahat iyon ay tila mga bituin na nagbibigay liwanag sa madilim kong kalangitan. Pero sa likod ng bawat liwanag na iyon, may anino ng sakit na hindi ko matakasan. Isang gabi, habang nakahiga kami sa kama, naramdaman ko ang init ng kanyang bisig na nakayakap sa akin. Tahimik ang silid. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang tibok ng kanyang puso, na ngayoy katabi ng sa akin. Sa sandaling iyon, naisip ko kung gaano kalayo ang narating namin mula sa unang beses na nagkita kami. Sino nga ba ang mag-aakala na ang simpleng pagkikita sa isang kainan ay hahantong sa ganito? Sa kanyang mga mata, naramdaman kong may espasyo para sa akin, ngunit sa kanyang pag-iisip, alam kong may ibang mundo siyang ginagalawan. Isang mundong hindi ko kayang pasukin. May nasabi ka bang problema kanina, Ira? Tanong niya, habang marahang hinahaplos ang aking buhok. Napatitig ako sa kanya. Pilit nang umingiti kahit alam kong may kirot sa puso ko. Paano ko sasabihin sa kanya na siya ang problema? Na siya ang dahilan ng mga luha ko tuwing gabi? Wala, okay lang ako. Sagot ko. Kahit ang katotohanan ay kabaligtaran. Sa tuwing sinasabi ko ang mga salitang iyon, pakiramdam ko'y unti-unti akong nawawala sa sarili kong kwento. Ngunit sa tuwing niyayakap niya ako, tila bumabalik lahat ng rason kung bakit ko siya piniling mahalin. Kinabukasan, nagising ako na wala siya sa tabi ko. Iniwan niya akong may isang maliit na sulat sa mesa. May kailangan lang akong asikasuhin. Nakasaad doon,
Alam kong ang bawat pag-alis niya ay nangangahulugang bumabalik siya sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa. Ang sakit na nararamdaman ko ay parang sugat na paulit-ulit na binubuksan at hindi matiklop. Nagdesisyon akong lumabas at maglakad-lakad sa parke. Sa bawat hakbang ko, tila dinadala ako ng hangin sa kalsadang alam kong hindi ko dapat tahakin. Ang kalsada patungo sa kanyang bahay. Mula sa malayo, tanaw ko ang bahay nila. Tila tahanang punong-puno ng kasiyahan at pagmamahalan. Sa kabila ng mga ngiti ng kanyang mga anak, sa kabila ng mga halakhak na naririnig ko, naroon ako, isang estranghero sa kwento ng kanilang pamilya. Bigla, may tumawag sa akin sa telepono. Si Mia, ang matalik kong kaibigan, ang tanging taong alam ang sitwasyon ko. Aira, kailangan mo na yatang magdesisyon. Hindi ka ba napapagod? Tanong niya. Puno ng pag-aalala ang kanyang tinig. Napabuntong hininga ako. Pilit na itinatago ang mga luhang pilit na bumabagsak. Hindi ko siya kayang iwan, Mia. Kahit alam kong mali. Kahit alam kong wala akong puwang sa buhay niya. Siya ang tanging bagay na kumpleto sa akin. Pero paano kung dumating ang araw na wala ka na talagang puwang sa kanya? Paano kung tuluyan kang mawala sa kwento niya? Tanong ni Mia. Tila nagtatangkang buksan ang aking mata sa katotohanan. Hindi ko alam ang magiging sagot ko. Ako'y parang ibong nakakulong sa isang hawla. Alam ang kalayaan sa labas, ngunit natatakot lumipad. Sa bawat segundo, sa bawat minuto, nagdedesisyon akong manatili. Kahit ang bawat desisyon ay parang lason na unti-unting pumapatay sa akin. Sa aking pagbabalik sa bahay, muli kong nakita ang sulat niyang iniwan. Pero sa pagkakataong ito, may bago akong napansin. Isang maliit na piraso ng papel ang nakatago sa ilalim ng sulat na tila sinadyang itago sa akin. Dahan-dahan ko itong binuksan at ang mga salita ay tila mga patalim na tumarak sa puso ko. Aira, mahal kita ngunit hindi ko kayang iwan sila. Patawarin mo ako. Napaupo ako, walang kakayahang umiyak o magsalita. Ang mga salitang iyon ay parang mga kalawit na humihila sa akin pababa. Sa isang lugar kung saan wala akong kawalang pag-asa. Paano ko haharapin ang katotohanan sa kabila ng lahat ng pagmamahal na ibinigay ko? Hindi pala sapat iyon para sa kanya. At sa sandaling iyon, nagpasya akong harapin siya. Sa sandaling iyon, nagpasya akong ibigay ang huling bahagi ng aking kwento. Kahit alam kong maaring ito na ang katapusan. Ngunit bago pa man ako makalabas ng pintuan, isang tawag ang dumating mula sa kanya. Sa likod ng linya, ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi, ngunit may halong kaba. Aira, may nangyari! Kailangan kita ngayon! At sa pagkakataong iyon, alam kong ang desisyon ko ay hindi na lamang para sa akin, kundi para sa kanya. At sa misteryosong pangyayaring nagbabanta sa aming kwento. Sa bawat araw na lumilipas, parang lumulubog ako sa isang kumunoy ng damdamin na hindi ko maipaliwanag. Alam kong mali. Alam kong dapat ko nang tapusin ito. Pero bakit ba hindi ko magawa? Bakit ba sa tuwing nakikita ko siyang kasama ang kanyang asawa, may parte ng puso ko ang patuloy na umaasa? Isang gabi, habang nakaupo ako sa gilid ng aming kama, hawak ang isang tasa ng kape, nagtanong ako sa sarili ko. Paano ba ako napunta sa ganitong sitwasyon? Paano ba ako naging kabit sa isang relasyong alam kong walang patutunguhan? Pero sa likod ng lahat ng tanong na iyon, nandoon ang isang sagot na pilit kong itinatanggi. Mahal ko siya. Sa mga oras na magkasama kami, ang kanyang mga mata ay tila palaging nagsasabi ng mga bagay na hindi kayang bigkasin ng kanyang bibig. Sa kanyang mga yakap, nararamdaman kong may tunay na damdamin, isang damdaming hindi niya maibigay sa iba. Pero sa likod ng mga sandaling iyon,
Palaging may anino ng katotohanan. May iba siyang kasama sa kanyang buhay. Isang katotohanan na nagbibigay ng sakit sa tuwing magpapaalam siya. Isang araw, habang magkasama kami sa isang tagong coffee shop, hindi ko maiwasang hindi itanong ang tanong na matagal ko nang kinikimkim. Hanggang kailan tayo ganito? Tanong ko sa kanya. Pilit na pinipigil ang pagluha. Alam kong delikado itong tanong, pero kailangan ko ng kasagutan. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam, sagot niya. Pero may kirot sa kanyang tinig. Pero sana maintindihan mo, mahal kita. Isang simpleng pahayag na punong-puno ng komplikasyon. Mahal niya ako, pero mayroon siyang ibang obligasyon. Isang obligasyon na hindi ko kayang kalabanin. Habang nag-uusap kami, napansin kong may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Parang may gusto siyang ipabatid sa akin, pero hindi niya magawa. Sa mga sandaling iyon, maandaman kong may pagbabago sa kanya. Sinubukan kong ipagwalang bahala ang takot na unti-unting bumabalot sa akin. Baka ito na nga ang simula ng katapusan. Kinagabihan, habang mag-isa ako sa aking kwarto, nagdesisyon akong tumawag sa kanya. Kailangan kong marinig ang kanyang boses, kahit pa wala siyang maibigay na kasagutan sa lahat ng aking tanong. Nagring ang telepono, pero hindi siya sumagot. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pilit na nilalabanan ng takot na unti-unting sumisiksik sa aking puso. Makalipas ang ilang minuto, nagulat ako nang may nag-text sa akin. Kailangan kitang makausap. May mahalaga akong sasabihin. Mensahe niya. Bigla akong kinabahan. Ano kaya ang ibig sabihin ng kanyang mensahe? Sa gitna ng takot at pag-aalala, nagdesisyon akong makipagkita sa kanya. Kinabukasan, nagpunta ako sa lugar kung saan kami madalas magkasama. Nakaupo siya sa isang sulok, tahimik na nakamasid sa mga tao. Lumapit ako sa kanya, at kahit papuno ng kaba ang aking dibdib, pilit kong pinanatiling kalmado ang aking sarili. Ano ang gusto mong sabihin? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang lungkot na matagal niyang ikinukubli. Alam kong mahirap ito para sa'yo, simula niya, pero hindi ko na kaya. Naguguluhan ako. Ano ang hindi niya kaya? Nagpatuloy siya, may nangyari, at kailangan kong tapusin ito. Bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang nangyari? Tanong ko. Pilit na pinipigilan ng pagluha. Hindi ko alam kung kaya kong marinig ang kanyang sasabihin. Humugot siya ng malalim na hininga. At sa kanyang mga mata nakita ko ang desisyon na pilit kong itinatanggi. Buntis ang asawa ko. Pahayag niya. At sa isang iglap, bumagsak ang mundo ko. Isang simpleng pahayag na nagbigay ng matinding sakit sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ako makakabangon mula sa pagkawasak na ito. Sa gitna ng sakit, naramdaman ko ang isang kakaibang damdamin. Hindi lang lungkot ang bumabalot sa akin, kundi galit na rin. Galit sa sarili ko, galit sa kanya, at galit sa sitwasyon naming dalawa. Ang lahat ng pag-asang bumuo sa aking mundo ay bigla na lang nawala. Naramdaman ko ang pagguho ng ilusyon na matagal kong pinanghawakan. Habang nakaupo kami, tahimik na umiiyak, naramdaman kong may natutunan ako sa gitna ng sakit na ito. Minsan, kailangan mong masaktan para matutunan ng halaga ng tunay na pagmamahal. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko alam kung kaya ko bang lumayo sa kanya. Kahit na alam kong ito na ang tamang gawin. Sa huli, nagdesisyon akong umalis. Pero hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko. Kung kailan ko kaya siya makakalimutan. Sa gitna ng pag-alis ko, narinig ko ang kanyang tinig. Patawarin mo ako! Pigil ang aking mga luha. Nagpatuloy ako sa paglakad,
dala ang sakit na hindi ko kayang iwaksi. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na biglang bumalot sa aking isipan. May pag-asa pa bang magkakaroon kami ng pagkakataon sa hinaharap? O ito na ang huling kabanata ng aming kwento? Sa mga nakaraang araw, tila nagiging mas mahirap na para sa akin ang bumangon tuwing umaga. Ang sakit ng pagmamahal na walang pag-asa ay tila nagiging mas matindi. At ang bawat paghinga ay dala nito ang mabigat na pakiramdam ng isang pusong hindi kayang umiwas sa kanyang tunay na damdamin. Sa kabila ng lahat, hindi ko magawang talikuran si Adrian. Ang bawat ngiti niya, ang bawat titig ay tila mga piraso ng langit na hindi ko kayang kalimutan. Isang gabi, nagpa siya akong umalis sa bahay para makapag-isip. Dumiretso ako sa isang maliit na kafe na palaging tahimik sa gabi. Naupo ako sa sulok, umorder ng kape, at sinubukang kalmahin ang nanginginig kong puso. Sa mga sandaling iyon, bumalik sa akin ang lahat ng masasayang alaala namin ni Adrian. Ang mga palihim na pagkikita, ang mga pagnanakaw ng oras na puno ng halik at yakap. Pero kasabay nito, bumalik din ang sakit ng katotohanan. May asawa siya. At sa kabila ng lahat ng pinagsamahan namin, hindi ko siya kayang agawin sa buhay na pinili na niya. Habang nakatitig ako sa mainit na kape sa harap ko, napansin ko ang isang pamilyar na boses mula sa ibang dako ng kafe. Hindi ko inaasahan na naroon si Adrian, kasama ang kanyang asawa, si Clara. Nakaupo sila sa isang mesa, nag-uusap, tila walang ibang mundo kundi sila. Napansin kong tila masaya si Adrian. Hindi ko maiwasang maramdaman ang matinding kirot sa dibdib ko. Hinangaan ko ang paraan kung paano niya nagagawang maging ibang tao kapag kasama si Clara. Isang tao na puno ng pagmamahal at tamis. Sa kabila ng sakit, hindi ko maiwasang lumapit. Siguro ay isang bahagi ng sarili ko ang gustong makita kung paano siya kapag hindi ako ang kasama niya. Nagkunwari akong naghanap ng pwesto malapit sa kanila. Kung suswertehin, hindi niya ako mapapansin. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ko ang pagdiriwang ng kanilang pagmamahalan. Parang kontrabida ako sa isang pelikula. Ang kabit na hindi na kayang umiwas sa tunay na damdamin. Sa gitna ng casual nilang pag-uusap, isang bagay ang narinig ko na nagpatigil sa akin. "Clara, may surprise ako sa'yo," sabi ni Adrian, habang iniaabot ang isang maliit na kahon. Nakita ko ang pagkamangha sa mukha ni Clara. Nang buksan niya ang kahon, nakita kong isang singsing ang laman. Hindi ko kaya. Ang mundo ko ay parang gumuho sa harap ng aking mga mata. Ang singsing ay simbolo ng pangako at alam kong hindi para sa akin iyon. Tumalikod ako, pilit na pinipigil ang mga luha. Ngunit bago ako makalabas ng kafe, narinig ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. "Clara, alam mo bang noong una kitang nakita, akala ko siya ang magiging mundo ko. Pero may isang taong hindi ko inaasahan na magiging bahagi ng buhay ko. Isang taong hindi ko kayang iwan." Napahinto ako. Alam kong hindi tama ang ginawa ko. Pero ang puso ko ay nag-uumapaw sa pag-asang hindi ko inaasahan. May ibang tao sa buhay ni Adrian. At kahit hindi ko alam kung sino, isang bahagi ng sarili ko ang umaasa na ako iyon. Ngunit sa parehong oras, alam kong ang pag-asa ay maaaring magdala sa akin sa mas malalim na sakit. Lumabas ako ng kafe. Bitbit ang pag-iisip na maaaring may ibang kahulugan ang mga narinig ko. Sa kabila ng sakit, ang pag-asa ay tila isang munting liwanag sa isang madilim na daan. Sa paglalakad ko pa uwi, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko. Kung ako nga ang tinutukoy niya, ano ang gagawin ko? At kung hindi, paano ko haharapin ang katotohanan iyon? Sa gabing iyon, nag-iisa akong nakahiga sa kama. Iniisip ang mga narinig ko.
Ang puso ko ay puno ng tanong at pagdududa. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi na ako ang dating ako. Ang pagmamahal ko kay Adrian ay nagbago sa akin. At kahit ano pa ang kahihinatnan nito, alam kong hindi ko na kayang lumayo sa kanya. Sa umagang sumunod, nagising ako na may bagong pag-asa. Ngunit mas maraming tanong. Ano ang magiging hakbang ko? At handa ba akong malaman ng sagot sa tanong na iyon? Sa bawat araw na lumilipas, alam kong hindi na ako ang dating kabit na takot sa katotohanan. Ngayon, ako na ang kabit na handang harapin ang tunay na damdamin, kahit gaano pa ito kasakit o kasaya. Sa kabila ng malamlam na ilaw ng buwan, nakatayo ako sa harap ng pinto ng kanyang bahay. Tumitibok ang puso ko ng mabilis. Tila ba ang bawat hakbang ko ay nagdadala sa akin sa isang panibagong mundo. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa loob. Ngunit isang bahagi ng aking sarili ang desperadong umaasa na may magbabago. Alam kong may asawa siya. Isang katotohanang nagdudulot ng matinding sakit sa bawat paghinga ko. Ngunit hindi ko na kayang umiwas sa totoong nararamdaman ko para sa kanya. Ang mga huling salita niya ang pumukaw sa akin upang magpunta rito ngayong gabi. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa atin, sabi niya, pero hindi ko rin kayang mawala ka. Bawat letra ng kanyang sinabi ay umaalingaw-ngaw sa isip ko. Sumisiksik sa bawat sulok ng puso kong naguguluhan. Sa kabila ng sakit na dulot ng ating sitwasyon, ang pag-asa ay nagiging malupit na kaibigan na nag-uudyok sa akin. Binuksan ko ang pinto ng dahan-dahan at agad kong naramdaman ang malamig na hangin na humaplos sa aking balat. Madilim ang sala, maliban sa mahina at kumikislap na liwanag mula sa isang lampara sa sulok. Nakikita ko siya sa may upuan, nakayuko ang ulo, tila ba nag-iisip ng malalim. "Narito ka na!" bulong niya. Hindi man lang iniangat ang kanyang tingin. May halong kaba at pananabik ang boses niya. Mga tunog na hindi ko mawari kung ako ba'y dapat matuwa o mangamba. Lumapit ako sa kanya, umupo sa upuan sa kanyang tabi. "Oo, narito na ako," sabi ko. Pilit pinipigilan ng nanginginig kong boses. "Anong balak mo, Carlos? Hindi ko na kayang ganito." Sa wakas, iniangat niya ang kanyang ulo at tinitigan ako ng mga mata niyang punong-puno ng damdamin. "Hindi ko rin alam," sagot niya. Ngunit sa kanyang mga mata ay may kirot at pagnanasa. "Pero kailangan kong malaman kung ano ang tunay na nararamdaman mo." Pinilit kong ngumiti, kahit pa ang mga salitang iyon ay nagdulot ng matinding sakit sa akin. "Carlos, alam mo na, mahal kita. Pero paano ang asawa mo? Paano ang pamilya mo?" Sumandal siya palapit sa akin, hinawakan ang aking mga kamay. "Hindi ko may paliwanag, pero iba ang sayo. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko." Ang mga salita niyang iyon ay nagpabilis ng tibok ng puso ko. Ngunit kasabay nito ay ang bigat ng konsensya. Alam kong mali ito. Ang pagnanasa at pagmamahal na parang isang bulag na tumutulak sa akin sa mga desisyon na hindi ko inaasahan. Ngunit sa mga oras na ito, ang mundo ay tila umiikot lamang sa aming dalawa. Ang hirap ng sitwasyon ay nawawala sa gitna ng kanyang mga yakap, sa pag-asa na kahit paano ay may mahanap kaming solusyon. Ngunit bigla niyang binitiwan ng aking kamay at tumayo. "May kailangan akong ipakita sa'yo," sabi niya bago siya naglakad papunta sa likod ng bahay. Sumunod ako, puno ng kaba at pagtataka. Ano kaya ang ipapakita niya sa akin? Ano ang maaaring magbago sa gabing ito? Pagdating namin sa likod, nakita ko ang isang maliit na kahon na nasa mesa. Binuksan niya ito at sa loob ay may mga papelis. "Iniisip ko na ito ng ilang buwan na," sabi niya, halatang kinakabahan. "Mga papelis ng annulment. Gusto ko sanang makipaghiwalay sa asawa ko." Napatigil ako.
hindi makapaniwala sa narinig ko. Carlos, sigurado ka ba? Mahal mo siya. May pamilya kayo? Umiling siya at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang determinasyon at pag-asa. Oo, mahal ko siya. Pero hindi na kami masaya. Alam ko na ang tama at mali. Pero hindi ko na kayang magpatuloy na ganito. Sa mga oras na iyon, ang mundo ay tila nag-iba. Ang lahat ng sakit, pagdududa at takot ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Hindi ko alam kung ito ba ay isang panaginip o isang bangungot, ngunit alam kong ito ang simula ng panibagong yugto. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bahagi ng sarili ko ang natatakot. Paano kung hindi ito ang tamang desisyon? Paano kung sa huli, lahat ng ito ay magdulot lamang ng mas malaking sakit? At sa puntong iyon, sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, biglang may kumatok sa pinto ng likod. Napatingin kami sa isa't isa, puno ng kaba at pagtataka. Sino kaya ang nasa kabila ng pinto? Anong balita ang dala niya na maaaring magbago sa lahat ng plano at pangarap namin? Sa pagbukas ni Carlos ng pinto, ang dumating ay ang kanyang asawa. Luha ang mga mata at punong-puno ng galit. Sa kanyang mga kamay ay ang isang sulat na tila ba naglalaman ng lahat ng katotohanang matagal na naming tinatakasan. At doon ko naisip, sa kabila ng lahat ng pag-asa at pagmamahal, ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa kabila ng aming mga plano, isang bagong pagsubok ang darating na hindi namin inaasahan. Hindi ko alam kung anong oras na, pero ramdam ko ang pagod mula sa magdamag na pag-iisip. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang malakas na palahaw, sumisigaw sa akin na hindi ko na kayang magpatuloy. Pero kahit gaano ko papilitin ang sarili kong lumayo, bawat hakbang ay tila may tanikala na humihila pabalik sa kanya. Sa kanya, na may asawa, na hindi ko dapat minamahal, ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko kayang umiwas. Nagsimula ang lahat bilang isang simpleng pagnanasa. Isang lihim na pagtingin na hindi ko akalaing magiging ganito kalalim. Siya ay isang ilaw sa madilim kong mundo. Isang ilaw na hindi ko mapigilang lapitan kahit na alam kong ang kanyang liwanag ay nakalaan para sa iba. Nang muli kaming magkita kanina, sa kabila ng aming mga pangako na hindi na mag-uusap, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkalito. Nag-uusap ang aming mga mata sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Bakit mo pa ako hinahanap? Tanong niya. May bakas ng pagod sa kanyang tinig. Hindi ko alam ang isasagot ko. Hindi ko kayang sabihin ng tunay kong nararamdaman. Hindi ko kayang ipagtapat na sa bawat pagtulog, sa bawat tahimik na sandali, siya ang laman ng aking isipan. Sa bawat pagkakataon na pinipilit kong kalimutan siya, mas lalo lang akong nahuhulog sa bitag ng kanyang pagmamahal. Sa halip, pinili kong manahimik, pinili kong itikom ang aking bibig at hayaang ang katahimikan ang magpaliwanag ng lahat. Pero sa loob ko, sa puso ko, umaasa akong marinig niya ang sigaw ng aking damdamin. Umaasa akong maramdaman niya ang sakit na dulot ng aking pagkakulong sa pagmamahal na ito. Nagpatuloy ang mga araw. Nagpatuloy ang mga lihim na pagtatagpo. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinabing huling beses na ito. Ngunit sa bawat pagkakataon, bumabalik at bumabalik kami sa parehong sitwasyon. Isang siklo ng sakit at saya, ng pagnanasa at takot. Hanggang sa isang gabi, habang magkasama kami sa isang kapihan sa kanto, bigla niyang sinabi, "Hindi ko na kayang ganito. Kailangan ko ng pumili." Napalunok ako. Ang mga salitang iyon ay tila mga palaso na tumama sa puso kong pagod na sa pag-asa. Alam kong may asawa siya. Alam kong hindi ako dapat ang piliin niya. Pero ang parte ng puso ko ay umaasa pa rin. Umaasa na kahit papaano, may pag-asa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko.
Pilit na pinapanatiling kalmado ang boses ko, kahit na ang loob ko'y tila isang bulkan na malapit ng sumabog. Alam kong hindi tayo tama. Alam kong mali ito. Pero hindi ko na kayang magpanggap na wala akong nararamdaman para sa'yo. Sagot niya. Walang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Isang parte ng akin ay nagdiwang. Ngunit ang realidad na may asawa siya ay nagbigay ng bigat sa kanyang mga sinabi. Pero paano ang asawa mo? Tanong ko. Hindi alam kung ano ang inaasahan kong sagot. Siya ang aking pamilya. Siya ang aking buhay. Pero ikaw ang hindi ko kayang kalimutan. Sagot niya. Puno ng kalituhan at sakit ang kanyang mga mata. Sa mga sandaling iyon, alam ko kung gaano kahirap ang sitwasyong ito. Ang pagmamahal na ito ay hindi namin inaasahan, hindi namin ginusto. Pero heto kami, nakatayo sa harap ng desisyon na magbabago sa lahat. Sa gitna ng katahimikan, nagdesisyon akong bitawan ng tanong na bumabagabag sa akin. Kung pipiliin mo ako, handa ka bang talikuran ng lahat para sa akin? Isang tanong na puno ng pag-asa. Isang tanong na puno ng takot. Hindi ko alam kung ano ang isasagot niya. Pero ang katahimikan ay tila isang sagot na rin. Sa mga sandaling iyon, ang pinto ng kapehan ay biglang bumukas. Pumasok ang isang babae, ang kanyang asawa, na may hawak na sobre. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa amin, puno ng galit at sakit. Alam kong ito na ang katapusan ng aming siklo. Ang katapusan ng aming lihim na pagmamahalan. Ngunit sa paglapit niya, alam kong hindi ko pa rin kayang lumayo. Sa paglipas ng mga araw, lalo kong nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Parang naglalakad ako sa manipis na linya sa pagitan ng pag-ibig at pagkawasak. Alam kong hindi tama, pero ang puso ko'y tila pinipilit akong manatili sa sitwasyong ito. Paulit-ulit kong binubulong sa sarili ko na kailangan ko na siyang kalimutan, umiwas, at bumalik sa dati kong buhay. Pero ang bawat bulong ay nauuwi sa pagngiti kapag nakita ko siya o narinig ang kanyang boses. Isang gabi, nagdesisyon akong makipagkita sa kanya sa aming lihim na lugar. Ang maliit na coffee shop sa kanto ng isang tahimik na kalye. Dito namin binuo ang aming maliliit na pangarap. Mga pangakong hindi kailanman magtatagal. Habang papalapit ako, ramdam ko ang kaba. Alam kong may asawa siya, pero sa mga sandaling ito, ako lang ang mahalaga sa kanya. Pagkapasok ko, nakita ko agad siya. Nakaupo siya sa sulok, tila nag-iisip ng malalim. Nang makita niya ako, ngumiti siya. Ang ngiting iyon na palaging nagpapagaan ng aking puso. Umupo ako sa harap niya. At sa ilang saglit, parang kami lang ang tao sa mundo. Alam mo bang mahirap ito para sa ating dalawa? Tanong niya habang nakatitig sa akin. Tumango ako. Hindi ko kayang magsalita. Napakatagal ko nang alam yon. Pero para bang mas madali ang hindi pag-usapan. Sa halip, nagpatuloy kami sa aming pag-uusap. Pinag-uusapan ang mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Ang mga plano sa weekend. Ang bagong pelikula na gusto naming panoorin. Pero sa likod ng bawat salita, naroon ang di natitinag na katotohanan. Hindi kami dapat nandito. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, bigla siyang tumahimik. Napatingin ako sa kanya. Nagtataka. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Isang bagay na bihira niyang ipakita. May kailangan akong sabihin sa'yo. Aniya, halos bulong. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Alam ko na ang sasabihin niya. Pero hindi ko pa rin kayang ihanda ang sarili ko. Ano yon? Tanong ko, kahit na natatakot ako sa sagot. Huminga siya ng malalim, saka nagpatuloy. Hayaan mo na ko. Hindi ko kayang ipagpatuloy ito. Mahal ko siya at kailangan kong bumalik sa aking pamilya. Parang may pumutok na bomba sa puso ko.
Alam ko ang nararamdaman ko, pero hindi ko pa rin matanggap na darating ang sandaling ito. Pero, hindi ba mahal mo rin ako? Tanong ko. Pilit na humahanap ng dahilan para manatili. Tumango siya, pero hindi ito ang sagot na inaasahan ko. Mahal kita, pero ang pagmamahal ko sa kanya ay hindi ko mababaliwala. Patawarin mo ako. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na sakit ng pag-ibig na hindi maaaring ipaglaban. Lahat ng sakit, pag-aalinlangan, at pangarap na pinagsaluhan namin ay tila naglaho sa isang iglap. Pero sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang obsesyon ko sa kanya. Ang pag-asang isang araw ay magiging kami. Tumayo siya, handa nang umalis. Sana mahanap mo ang tunay na kaligayahan. Ang huling salitang binitiwan niya bago siya lumabas sa pintuan. Naiwan akong nag-iisa, nakatitig sa baso ng kape na hindi ko nagalaw. Pero sa kabila ng pag-alis niya, isang bahagi ng akin ang hindi kayang bumitaw. Sa paglingon ko sa paligid ng coffee shop, nakita ko ang isang pamilyar na mukha sa salamin sa gilid. Si Elisa, ang asawa niya, nakatingin sa akin mula sa labas. Anong ginagawa niya rito? Alam ba niya ang tungkol sa amin? Mabilis kong sinubukan na itago ang gulat. Tumayo siya sa labas. Nakatitig sa akin. Hindi ko mabasa ang kanyang ekspresyon, pero sa kaloob-looban ko, alam kong may alam siya. Hindi ko alam kung paano, pero nararamdaman ko ang panganib. Bigla, tumalikod siya at nawala sa aking paningin. Iniwan niya akong naguguluhan at takot sa mga posibilidad. Ano ang gagawin niya? Alam ko na ang ating lihim ay maaaring hindi na lihim at ang kinabukasan ko ay nakabitin sa isang manipis na sinulid. Sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin kayang lumayo. Hindi ko kayang bitawan ng pag-asang isang araw ay magiging kami, kahit na alam kong ito'y malabong mangyari. Pero sa mga sandaling ito, ang tunay na tanong ay, ano ang gagawin ni Eliza? Sa mga nakaraang linggo, hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinubukang lumayo. Hindi madali ang maging kabit, lalo na kapag alam mong ang pag-ibig na nararamdaman mo ay hindi dapat mangyari. Sa bawat pagtatangka kong umiwas, tila may puwersang humihila sa akin pabalik. Ang kakaibang damdaming ito, ang hindi maipaliwanag na pagnanasa, ay patuloy na sumasakal sa akin. Umaga iyon ng Sabado. Nasa isang maliit na kafe ako sa tabi ng daan. Tila nagbabakasakaling makahanap ng katahimikan sa gitna ng ingay ng mundo. Ngunit kahit sa pag-inom ng kape, ang mukha ni Marco, ang lalaking mahal ko ngunit may asawa, ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti, ang mga sandaling kami magkasama. Ito ang mga alaala na hindi ko kayang kalimutan. Nagpasya akong lumayo sa mga paborito naming lugar. Sa halip, nagpunta ako sa isang parke kung saan mas kaunti ang tao. Habang naglalakad-lakad, napansin ko ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang bench. Tila ba may dinadala rin siyang mabigat na problema. Napako ang tingin ko sa kanya at nagulat ako nang bigla siyang nagsalita. May mga bagay sa buhay na mahirap takasan, sabi niya habang nakatingin sa malayo. Minsan, kahit gaano pa man natin subukang umiwas, ang puso natin ang nagpapasya. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman kong may koneksyon kami. Para bang nararamdaman niya ang sakit na pinagdaraanan ko. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Walang salitaan. Ngunit pakiramdam ko'y naiintindihan niya ang lahat ng gumugulo sa isip ko. Anong gagawin mo kung ang pag-ibig na nararamdaman mo ay mali? Tanong ko sa kanya, kahit hindi ko alam kung bakit ko iyon naitanong. Ang pagmamahal ay hindi laging tama o mali. Tugon niya, na tila ba may malalim na pinagdaanan. Pero minsan, kailangan mong piliin ang mas makakabuti para sa lahat.
Nagpatuloy ang aming pag-uusap at sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, tila ba may bumubukas na bagong pag-unawa sa akin. Naisip ko na marahil, hindi ko kailangang talikuran ng nararamdaman ko, kundi kailangan kong tanggapin na may mga bagay na hindi ko mababago. Pagkaalis ko sa parke, nagdesisyon akong maglakad patungo sa bahay ni Marco. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Ngunit kailangan ko siyang makita. Kailangan kong malaman kung ano ang nasa isip niya. Kung pareho ba kami ng nararamdaman. Pagdating ko sa harap ng kanyang bahay, nagulat ako nang makita ko siyang nakatayo sa labas. Tila may hinihintay. Nang makita niya ako, tila ba nabigla siya ngunit may bakas ng saya sa kanyang mga mata. "Bakit ka nandito?" tanong niya. Halatang alintana ang sitwasyon. "Marco, hindi ko na kayang lumayo. Kailangan nating pag-usapan ang lahat ng ito." Sabi ko habang nanginginig ang boses ko. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang bumukas ang pinto ng kanyang bahay. Mula sa loob, lumabas ang kanyang asawa. Nakangiti siya, tila walang alam sa ginugulo ng damdamin namin ni Marco. Ang kanyang presensya ay nagbigay bigat sa sitwasyon at pakiramdam ko'y biglang bumagal ang oras. "Kayo pala!" sabi ng kanyang asawa. Hindi alintana ang tensyon sa pagitan namin ni Marco. "Tamang-tama! Kailangan kong magpaalam. Marco, may emergency sa trabaho kaya kailangan kong umalis sandali." Nang umalis ang kanyang asawa, naiwan kaming dalawa sa harap ng bahay. Ang katahimikan ay tila bumabalot sa amin, ngunit ang mga mata namin ay nagsasalita. Puno ng pagnanasa, puno ng pag-aalinlangan. Sa puntong iyon, nagdesisyon ako. "Marco, hindi ko na kayang magpatuloy sa ganito. Kailangan natin ng kasagutan. Hindi ko kayang patuloy na mabuhay sa ganitong kalituhan." Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang may nagring na telepono. Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone mula sa bulsa at ang pangalan sa screen ay nagbigay sa akin ng kaba. Tumawag ang kanyang asawa at sa isang iglap, ang mundo ko ay tila gumuho. "Marco, may nangyari sa opisina. Kailangan kong bumalik agad," sabi ng boses mula sa telepono. Puno ng pag-aalala. Nagkatinginan kami at sa sandaling iyon, alam kong may desisyon siyang dapat gawin. Ngunit bago pa man siya makapagpasya, biglang lumapit sa amin ng matandang lalaki mula sa parke na tila ba may dala siyang balita. "Marco, kailangan mong magmadali," sabi niya. "Ang sitwasyon sa opisina ay mas malala kaysa sa inaakala mo." Sa pag-alis ni Marco, naiwan akong nag-iisa, puno ng tanong at pag-aalinlangan. Ngunit sa likod ng mga katanungang iyon, alam kong may bagong simula ang naghihintay. Isang simula na puno ng pag-asa, ngunit puno rin ng kawalang katiyakan.